So yun guys, dito na tayo sa ating server PC configuration for peer-to-peer. So sa server PC na tayo mag-focus, i-config na natin siya para makita na yung kanyang network discovery. So check ko muna kung makikita na natin dito yung ating client PC. Pero logically hindi natin siya makikita dahil hindi pa natin nako-config yung network discovery nito. So same process lang din naman to kung paano natin ginawa doon sa client PC. So hindi naman sila magkakaiba. Ngayon, ino-open ko na siya doon. Ganyan natin bubuksan para makapunta tayo sa change advanced sharing, which is para maayos natin yung ma-turn on natin yung network discovery niya. Pero sabi ko, as I said, lagi kong inuuna dito is yung services. That's why I'm gonna search services para ma-config ko muna lahat ng mga automatic. Ano ba yung mga automatic natin? UPnP, DDCP, DSSP, tapos yung dalawang function at saka yung TCP. So yun yung mga usin natin. Yun lagi muna inuuna ko bago ko i-configure tong network, yung discovery natin. So using ko muna yung automatic, yung UPnP. Kailangan ma-set natin siya as automatic. Yan, apply okay mo lang. Tapos and SSDP, tapos yung dalawang function automatic, set na natin siya, apply okay. Ganun ulit yung nasa baba nya, automatic, apply okay. Tapos search TCP, click mo lang yung T, and mapupunta ka na doon. So yan, automatic. Then pwede na natin to i-close after nito. Na-config na natin siya. Wala na tayong gagawin doon. At dito naman, ita-turn on lang natin lahat ng discoveries niya, no? From network discovery and file and printer sharing. Pero this time ginawa ko muna gpedit.misc muna ako, no? So ano ba to? Yung sa LANman, which is computer configuration, administrative, and then network, then LANman workstation. Tapos yung pangatlo, click mo lang yan, tapos i-click mo yung enable, apply, and then okay, then X mo na to, and pwede na natin i-turn on to mga to. So turn on this network discovery, turn on file private, then yan, turn on mo lang din yan. Then yung sa password, yun lang naman yung to turn off natin dito. The rest lahat dapat naka-turn on. So save and changes mo lang, then okay na, pwede mo na i-close yan. Then dapat dito magkikita na sila, no, since na-open na natin siya both doon sa network. Kapag ka may na-encounter tayo na ganito, which is makikita ninyo, no, hindi pa rin nagkikita. So what if na-encounter nyo rin to? Oh, bakit hindi pa nagkikita? Since pinalo through nyo yung video ko, mas possible ma-encounter nyo rin to. Pero bakit ko ba ginawa na ma-encounter natin to? Para malaman mo kung paano siya ito troubleshoot. Pero this problem is only for VirtualBox, no? Pero yung mga process na ginawa ko dito, automatic naman na hindi na natin ma-encounter na dapat tong ganitong error. Kasi na-config na natin lahat yon. Pero what if nasa VirtualBox ka at na-encounter mo to? Ano yung possible na error na na-encounter natin dito? So at the same time, ayan, nakita natin nag-crash na yung aking client PC dito. So gagawin ko, ito turn off ko muna to, and then i-reopen ko lang yung client PC para ma-identify natin kung ano ba yung naging error, bakit hindi pa rin nagkikita or hindi pa rin lumalabas yung both parties na PC doon sa network. Bakit hindi pa rin sila nagkikita or nagpi-peer to peer. So wait lang natin ma-open yung client PC. So dito ang gagawin ko ay check ko lang yung ano niya, name. So isasabay ko na to, no, post dahil nga naka-default pa yon. Change na natin siya as server PC para mag restart na rin yung ating server PC. And login ko lang dito sa ating client PC.
So, in the process guys, lagi may encounter tayo unexpectedly, no? Kahit anong bagay naman, may mga unexpected error tayo mga may encounter talaga totally. So, ang ano lang dito, ang solution lang is how we can able to troubleshoot that error. So, kaya dapat, pag na-encounter natin yung mga error ng mga ganyan, huwag na tayong ma-panic or mawala ng gana. Dahil, ano to isa siya sa mga bagay na pwedeng magpa-advance sa atin para matutunan or na paano igawin ng tama or ayusin yung bagay na yun. Di ba? So, ayan, check lang natin sa CMD, IP config, para makita ko lang yung IP address, yung default gateway niya, and kung saan tayo kumukuha ng internet. So, nakita ko dito, Tenda Wi-Fi, which is yung Wi-Fi ko. Dyan yung nagbibigay ng internet sa akin dito. And then, yung gateway ko dito sa client ko is 10022. While waiting tayo dito sa server PC natin. So dito nag-CMD na rin ako sa actual PC ko, sa mismong machine ko, para mag-IP config. So check ko kung ano yung IP config dito. So nakita ko dito 192.168. So naiiba siya dun sa client PC ko. So dito medyo kinukutuban na ako kung ano yung medyo nagiging error. So para ma-confirm yung kutob ko, i-confirm ko siya using this server PC. So kailangan ma-check natin siya. So lalagin ko muna siya dito sa aking server PC. And then mag-IP config din tayo dito. Tsaga-tsaga lang guys, medyo matagal talaga siya, lalo na kapag yung PC natin hindi naman talaga ganun kalakasan. Matagal lang talaga. So kailangan mo lang talaga ng matinding tiyaga. So chinek ko nga dito, ayan. Wala pa rin yan, of course. Hindi pa rin makikita yan dyan. So, server PC at saka client PC. Okay, nandiyan naman na sila. Medyo pareho naman na naka-open. Lumalabas na sila sa network. Pero ang problema, hindi pa rin sila nagkikita. So, ano ba yung problema? Ngayon, chinek ko muna siya. Tinignan ko muna dito. Baka mamaya may na-turn off lang. So, possible kasi na ganun yung mga mangyari. So, tinuturo ko ngayon sa inyo dito. Pinapakita ko sa inyo kung paano ninyo ito troubleshoot yung possible scenario na nangyayari. Pero mostly lang beses naman lagi natin chine-check na ganyan, okay naman, nakasetup naman, pero minsan ganun pa rin, wala. So dito sa VirtualBox, since hindi naman tayo gumagamit ng cable, na same device lang talaga to, may settings lang ako na hindi ko naayos dito. So para ma-confirm ko muna to, kailangan mag-IP config muna tayo dito para makita ko yung difference. So nakita ko sa same PC ko, sa actual PC ko, at saka dito sa server PC, pareho. So same sila ng IP address. So dito yung kutob ko, sabi ko, okay, may iba na nga talaga siya rito. So kasi dito sa client PC natin, 10.0.2.2. So naalala ko na may possible na hindi ko naayos yung settings niya dito sa mismong VirtualBox. So pupunta tayo ngayon sa VirtualBox. Then, i-config ko yung settings niya doon. So, wait lang guys. Dito kasi sa port na to, check ko muna rin kung na-config din siya doon. And at the same time, sa change adapter natin dito, tinignan ko baka na-config yung IPv4 dito. Baka na-change. Pero syempre, di ko naman ginalaw yan, di ba? Pero double confirmation lang tayo. Check lang muna natin isa-isa yung mga scenario na pwedeng pagpuntahan. Then, since nakita ko all goods naman lahat, ang possible talaga na error dito is yung settings dito sa server PC, sa client PC.
Kasi tinignan ko sa server PC natin, okay naman siya, naka-bridge na. Ngayon, nagpunta ako dito sa client PC, chinek ko yung settings niya, tapos network, makita mo dyan, nakanat pa. So, yun nga, dapat dyan, sa simula pala naka-bridge na dapat yan, both. So, alam ko, nasabi ko naman sa, sa video, sa simula pa lang, dapat both yan is naka-bridge. So, yun na, nung in-IP address natin siya doon, nagbago na yung nag-IP config, nagbago na yung IP address niya. And both, nag-peer-to-peer na nga sila, nagkita na. At ngayon, makakapag-file transfer na nga po tayo sa magkabilang PC. Ayan, for test lang, check ko lang muna kung makikita ako sa server PC yung ginawa kong file dito sa client PC, at both vice versa, ganun din. So, more on checking lang tayo dito. And then, after neto, dito na natin ipiping yung both PC na to, kung magpiping nga ba sila. So, ayan, gumawa lang tayo ng mga artificial files dito or folder para ma-sample lang, demonstrate lang natin kung pumapasok nga ba siya. Ngayon, papasok na tayo sa actual folder niya sa client PC para i-check kung lumabas doon yung ginawa nating file. So, lumabas naman siya. Ganun din dito, i-check natin siya. Pasok tayo sa server PC itself. And then, check lang natin yung ginawa nating folder dito. So, ayun siya. Client files, ibig sabihin, gawa siya doon sa kabilang PC. And then, okay na sila. Ngayon, dito, papasok na yung ping. Ito yung next step or last step, guys, na gagawin natin bago tayo mag-add roles. Ito na, kasi ngayon, okay naman na, nakapag peer-to-peer na tayo. Ang last step natin, dapat ipiping muna natin both PC. Kailangan, pag nag-ping tayo dyan, lumabas yung ganito. Makikita nyo naman dito, So, yan, 0.192. Lalagay nyo lang dyan yung IPv4 ng kabilang PC. Yan, yung TTL. Nakikita mo, dito sa kabila, makikita nyo may mga failure, diba? Ibig sabihin, mali yan. Dapat, TTL, tapos yung 128 yung makikita natin dyan, yung status. So, kapag failure yan, guys, may mali sa connection ninyo. Ibig sabihin, hindi magli-link yung dalawa na yan. Diyan pa lang may error na kayo. Kaya dapat, pag nag-ping kayo, okay sila both.